Hey po. Ayan, so we have our topic right now, True Wisdoms. Please, paki-send na lang po sa mga group chat natin, no? Paki-like, paki-share, paki-tap. And hallelujah, salamat sa Lord, nakapag-live pa din. Hey po. So, true wisdom, ang totoong wisdom. Amen. Yan, paki-share na lang po sa group chat natin, kapatid. Ano? Tara? Ayan. Hello po, hallelujah. Kamusta po kayo? Paki-share na lang po sa group chat natin, no? Paki-repost po, mga kapatid. Ate Kimi. Yan, hello po sa lahat na nandito, no? Hi po. Yan, hello, hi, hello, hi. So, tayo po ngayon ay mag-aaral po ng salita ng Panginoon. Salamat po sa Diyos, no? Yan, kamusta ba ang buhay-buhay? Yan, hi po, hi Ate Hana. Yan, kamusta po kayo? Hi po. Hindi ko pa alam. Book mamaya na. I-ano mo, kunin mo ngayong aqua plus ko. Nilagyan ko yan. Yan, hello po. Andito po yung pamangkin ko eh. Hi. Yan po, pakishare naman po kapatid. Sorry po, medyo na-late ako kaya understandable kung hindi tayo madami ngayon. Pero hoping pa rin ako na madami. So yan, thank you po sa mga nagtatap-tap. Actually, ilang araw na tayo nag-hit ng 100k likes. Salamat talaga. So, alam ko nagkakaroon na po ng muscles yung mga daliri nyo dyan. Salamat sa Lord. Pero ngayon kapatid, ang pag-uusapan natin is true wisdom. Amen. Ang totoong wisdom. Yan, no? True wisdom. Sige po kapatid. Hi, hello. Yan, kamusta po? Kamusta po ang buhay-buhay natin dyan? Hello po. Ang personal Bible verse po na favorite ko ay Deuteronomy 31:6 and Hebrews 13:5. Ayan, pakishare na lang po kapatid. Ayan, pa-present naman. Uy, thank you po. Uy, may nag-heart. Ayan, pa-present. Hello po. Ayan, so thank you po sa mga nagtatap-tap, no? So after like mga 6 minutes, mag-start na rin tayo. Sige po, like it, share it, tap it guys, no? Para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. Ayan, hallelujah. So we're just waiting for others to join, kapatid. Sana marami pang gising, no? Sige kapatid, like it, share it, tap it guys. Yan, magandang gabi po. Hello po. So ngayon sana matutunan po ninyo to. Wisdom, true wisdom. Ang totoong wisdom. Yan, true wisdom. Hello po, hi po. Yan, kumusta po kayo, no? So, ayan, sana po paboran din tayo ng algorithm ngayon. Kaya please, like it, share it, tap it guys. Para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. So maganda to kapatid, true wisdom. Sobrang ganda nito.
Kaya please, ayan, no? 5 minutes na lang. Yan, hello po. May mga gising pa nga kayo. Hi, 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 hi. Hello, 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 hello. And thank you sa Lord. Thank you po. Wala nang bare. Wala na. Kasi nga hindi na siya pwede dito eh. Yan, no? Wait lang natin yung iba, no? Okay lang ba? So, 3 minutes na lang, kapatid. Ayun. Power tap na. Joke lang, joke lang. Joke lang naman. Ikaw po yung mga magtatanong po, sige lang. Wait lang po. Habang di pa tayo nag-start. Ayun, thank you po. May mga nagjo-join na. Hallelujah. $100K likes sa end live. Thank you. So, kapatid, like it, share it, tap it, guys. Yan, nandito na ba lahat? Yan, paki-present na lang po. Nandito na po kayo, ha. Yan, paki-like, paki-share, kapatid, no? Yan, thank you po. Thank you po. Yan, mag-start na rin tayo after like mga 5 minutes. Ay, hindi pala, 2 minutes na lang. 2 minutes. Yan, sige po, thank you po. Ayan. Salamat talaga. Salamat po sa mga nag-e-effort dyan. Mag-start na rin tayo. Yan, sige po, start na rin tayo. Aming Diyos na dakila at banal, maraming salamat po sa mga tao na dinako nyo po dito. Salamat din po, Panginoon. Dahil tuturuan nyo kami ng true wisdom, and we pray and declare, Lord God, na patuloy nyo kaming samahan, patuloy nyo po kaming bigyan ng tamang wisdom na nagmumula sa iyo. And we know na ikaw po ang Diyos ang magtuturo sa amin. Kaya Lord, pinagkakatiwala namin sa iyo ito lahat. In Jesus' name, amen and amen. Yan, sabi mo dyan, handa na akong matuto. Sige po. Hallelujah. Handa na akong matuto. Amen. So ngayon po kapatid, tayo po ay mag-aral po ng salita ng Panginoon from James chapter 3 verse 13. True wisdom. Yan. So ano ba ang wisdom sa Tagalog, no? So actually napakaganda nitong pag-aralan. Karunungan, no? Totoong karunungan. Meron kasing mga palpak na karunungan, merong mga palyadong karunungan. Iba po ang totoong karunungan na nagmumula sa Panginoon. Amen? Ngayon, bago po lahat, basahin muna natin yung James chapter 3 verse 13. Sige po, pakibuklat po Bible nyo. James chapter 3 verse 13.
Babasahin ko rin siya sa MBB version or MBB tag version. So sabi po dito sa Tagalog version, no, sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Pagdating sa English, kapatid, maganda. Who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life, by deeds done in humility that comes from wisdom. True wisdom. Amen. Marami po, kapatid, matalino at mukha lang matalino. Pero puro hangin. Amen. Sa totoo lang, kapatid, ang dami naman talagang marunong ngayon. Bakit? Kasi nasa social media days na tayo. However, ang totoong karunungan, kapatid, ay hindi po galing sa mga sinasabi mo, kundi sa mga ginagawa mo. Amen? Kapatid, maraming tao ngayon, kapatid, na binabase nila ang wisdom sa intelligence, sa educational, or sa influence. Or pag magaling magsalita, mukhang matalino. Pero kapatid, ang Diyos, iba siya tumingin. Ako po, kapatid, recruiter po ako. Hindi po lahat ng magaling ng mag-English tama ang sinasabi. Ang dami, kapatid, na magaling lang mag-English, may accent lang, pero pag hinimay-himay mo yung sinabi, talagang hindi talaga. Madaling magmukhang matalino, pero mangmang ka pala sa harapan ng Panginoon. Amen. Kaya nga, kapatid, sabi mo nga dyan, true wisdom. Sige, kapatid, paki-comment. Di ko alam kung gising pa kayo. Pero, totoong wisdom, kapatid, ay nakikita saan? Sa pamumuhay. Amen. Sa pamumuhay po, nakikita ang totoong wisdom. Amen ba? Kaya, kapatid, kung titignan niyo po si James, ano bang ginawa niya dyan sa James chapter 3 verse 13? Tinanong niya, who is wise and understanding among you? Amen? Sinasabi ni James na instead na ipaliwanag mo sa amin, instead na sabihin mo sa amin, instead na tignan namin yung titles mo o kaya yung mga achievement mo sa buhay o kung gaano ka talaga ka-knowledge sa isang bagay, sabi ni James, ipakita mo ito sa iyong mga gawa. Amen? Ang totoong wisdom ay dapat nakikita. Sabi mo nga dyan, dapat nakikita. Amen? Ang hirap, kapatid, na sabihin mo ako ay punong-puno ng wisdom mo, ako ay marunong. Pero hindi mo kayang ipakita. Amen? Ang biblical wisdom, kapatid, is not merely what you know, but it is revealed on how you live. Amen? Kaya, kapatid, lagi kong sinasabi sa inyo, ang galing mo nga makipagdebate pero wala ka namang bunga, mangmang ka pa rin. Ang galing mo, sobrang dami mong Bible verse na alam pero hindi mo to pinapamuhay, mangmang ka pa rin. Masakit man marinig, kapatid, pero yun ang katotohanan. Hindi po nakakatalino sa isang tao ang magaling lang magsalita. Nakakatalino po sa isang tao kung nakikita to sa kanyang gawa. Bakit kamo? Ano ang pinagkaiba ng wisdom and knowledge? Amen? Ang knowledge, kapatid, ito yung ginagamit mo para pumasa ka ng exam, para masagot mo yung mga puzzles, o kaya naman yung mga, ito yung ginagamit para tignan kung ano yung capability ng intelligence mo. Yun yung knowledge. Pero ano ang wisdom? Ang wisdom, ito po yung mga bagay na ginagamit natin in terms of decision making, in terms of discerning what is wrong and what is right, instead of, anong tawag dito, paano ka makikipagsalamuha sa ibang tao, paano mo i-deal ang problema, yun yung wisdom. At ang sinasabi ng Panginoon, yung biblical wisdom, hindi yung alam mo lang ang Bible, kung hindi ipinamumuhay mo ito. Sabi mo nga, ipinamumuhay. Amen? Kaya, kapatid, pag binasa natin yung James chapter 3 verse 1 to 12, sinasabi po ni James dito na ito yung katuruan tungkol sa power of tongue.
Tapos biglang nag-transition na from controlling our speech and controlling our speech to demonstrating godly wisdom. Amen. Kasi dapat kapatid, kung makikita mo, the way na manalita ka at the way you act, kailangang nagre-reflect parehas kay Kristo. Amen ba? Marami, ulitin ko kapatid, sobrang dami, magaling lang sa salita. Meron po dito kapatid sa community namin, no? Ang galing magsalita. I am the legal, ganito, ganyan, ganyan. Pero nung pinapakinggan ko, magaling lang palang mag-English, pero walang wisdom yung sinasabi. Bakit? Kasi oppressing sa tao eh. Nang uutulang ng tao. Yung mga politiko, ganun lang eh. Ang galing magsalita, pero wala sa gawa. Maraming nangako na sa'yo, di ba? Ang galing lang magsalita, pero hindi ginawa. Hindi po yun yung totoong wisdom. Ang totoong wisdom, kung ano ang sinasabi mo, yun din ang ginagawa mo. Kaya nga dapat sa pananalita mo, kasama mo si Kristo, at sa mga gagawin, dapat kasama mo si Kristo. Laging magkadikit yun. At yun po ang biblical wisdom. Amen? Nakakasunod po o masyadong mabilis si Kuya Jerome? Amen? Dapat pong maintindihan yun, yung pinagkaiba ng wisdom. Yung totoong wisdom sa peking wisdom. Ulitin ko, madali pong magmukhang matalino. Pero kapatid, mahirap yung ipakita na matalino ka o marunong ka. Amen? Tingnan mo kapatid. Kwentuhan pa lang to, wala pa tayo sa mga puntos ha. May dalawang nag-aaway. Isang dada ng dada at isang tahimik lang. Yung dada ng dada, prone siya sa mga pagkakamali. Tama, mali. Yung tahimik lang, prone siyang hindi magkamali. Bakit? Kasi yung dada ng dada, sabi lang siya ng sabi ng information. Yung tahimik, siya yung nag-gather ng information kung paano niya sasagutin. Naiintindihan niyo kapatid? Tingnan mo kapatid, kung sino yung dada ng dada, siya yung nagiging mukhang mangmang. At kung sino yung tahimik, siya yung nagiging mukhang matalino. Tama? Kasi nga kapatid, hindi yan sa dami ng sinasabi, kundi how you will act on it. Amen? Kaya nga kapatid, you will ask the Lord ito bang mga bagay nito, dapat ko bang patulan o wag na? Amen? Ito bang mga bagay nito, dapat ba ako mag-comment o ipag-pray ko na lang? May mga times kapatid na pagko-commentin ka ng Lord kasi nga, kailangan mo rin yun. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Amen? May nakapagsabi nga sa akin, sabi niya, okay lang Jerome na magmukha akong mali. Pero tama naman ako sa Diyos. Amen? Minsan kapatid, ang hirap ng may pride ka. Lagi kang insisting, lagi kang dapat ikaw ang tama, tapos pag nasita ka, nagagalit ka. Mahirap yung ganon. Pero tingnan mo yung tahimik lang pero natututo. Yun po yung biblical wisdom. Hindi agad bumibira, hindi agad atake ng atake. Nag-iisip muna. Kaya nga kapatid, true wisdom eh. You will act what you learn. Amen? Kaya kapatid, ngayon pa lang gusto kitang turuan, true wisdom. Ulitin nga natin dyan, sabi mo, true wisdom. Amen? Totoong wisdom. Ngayon, first point. True wisdom is demonstrated by a godly life. Yan. Ang totoong wisdom ay demonstrated by a godly life. So sige po, first point, true wisdom is demonstrated by a godly life. Expository na natin to ha. Di ba nagtanong, who is wise and understanding among you? Di ba sabi niya, by his good conduct, let him show. Sa Tagalog, sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay. Amen? Ulitin ko, ang totoong matalino, hindi niya na kailangan ipaliwanag pa yung mga sinasabi niya. Hindi na kailangan pang magtawag para mapansin ka. Hindi kapatid. Hayaan mong ipakita mo sa buhay mo. At sila na kapatid, bahala kung anong itawag nila sa'yo. Pero, ang mahalaga, na ipakita mo yung totoong wisdom
dahil nagkaroon ka ng godly life. Amen? Tinuturo po ni James, kapatid, na ang wisdom ay dapat visible. Sabi mo nga, visible. Pag tinignan niyo po yung Greek word ng conduct, ito po ay nire-refer sa isang manner of life, araw-araw na behavior, at araw-araw na magandang character. Amen? Yung conduct po in the Greek translation ay ang buong buhay mo na sumusunod sa Panginoon araw-araw at ang character mo ay nasa Diyos. Amen? Sa totoo lang, kapatid, sobrang dami na nagko-quote ng mga Bible verses. Tama? Maraming nagsasabi na marami na siyang alam sa Bible. Pero kahit ganun, kapatid, few pa rin yung mga nagbubunga sa Panginoon. Kaya nga dapat nakikita visible. Hallelujah. Kaya kapatid, basahin niyo po yung Matthew chapter 7 verse 16. Sige po, basahin niyo po, kapatid. Matthew chapter 7 verse 16. Sabi dito, you will recognize them by their fruits. Yes po, yung James chapter 3 verse 1 to 12. Pero 13 tayo ngayon Amen. Ano sabi ng Matthew 7:16? You will recognize them by their fruits. Kaya nga, kapatid, hindi po ako believe sa magaling magsalita. Believe ako sa nagbubunga. Kahit na sabihin ko, kapatid, na hindi ka ganun kagaling sa Bible o kaya wala kang memory verse. Pero alam mong nananampalataya ka sa Panginoon at ginagawa mo yung mga bagay na nais ng Diyos, kapatid. God will definitely bless you. Bakit? Kasi nakita sa iyo yung bunga. Amen. Kaya, kapatid, ulitin ko, mas believe po ako dun sa taong naglilingkod. Kaya sabi mo, maglingkod ka. Amen. Kasi, kapatid, sa ayaw mo man o hindi, kapatid, yung buhay mo ang siyang ebidensya ng mga bagay na pinaniniwalaan mo. Tingnan mo, kapatid, ako po dati sobrang addict sa anime. Hindi po ako nag-cosplay pero willing ako mag-support ng cosplayer. Ganun ako ka-addict sa anime, kapatid. Makikita mo kung ano ang master ng buhay niya. Amen. Kasi ang buhay mo ang siyang ebidensya kung ano ba ang pinaniniwalaan mo. Amen ba? Amen. Kaya, kapatid, dapat ipinapakita. Ano ba ang wisdom in terms of action? Nagpapatawad ka na imbis na maghiganti ka. Topic natin kanina umaga, pagpapatawad, di ba? Pag ang totoong wisdom, kapatid, nakikita siya kapag nagpapatawad ka na rather than seeking revenge. Ano pa? Ang wisdom ay nakikita na ipipiliin mo ang integrity over compromise. Amen? Ano pa ang totoong wisdom? Ang totoong wisdom ay nananatiling tapat kahit hindi ka nakikita ng iba. Amen? Kahit walang kamerang nakatingin sa'yo. Kahit na walang nakakaalam ng mga pinagagawa mo, ang mahalaga, ginagawa mo to sa Panginoon and you are remaining faithful. And that is true wisdom. Amen? Ano pa? Ang totoong wisdom ay nakikita ang mga ordinary decision in everyday life. Amen? Yung mga maliliit mong pagdidesisyon, yung mga malalaki mong pagdidesisyon, kapatid, ibigay mo yan sa Diyos. Amen? Kasi sa totoo lang, kapatid, marami pong tao, makakalimutan po yung sinasabi nyo. Tama ba? Ako, kung hindi kayo nag-take down notes dito, kapatid, marami kayong mga bagay na hindi na maaalala tungkol sa akin. Tama? Pero okay lang naman yun. Pero ang ibig ko sabihin, kapatid,
Malimutan man nila ang mga sinasabi mo o sinasabi ko, pero hindi nila malilimutan kung paano ka naging mabuti para sa kanila at kung paano mo ipinakita ang pagiging Kristiyano mo sa kanila. Amen. People may forget you or forget what you say, but they will remember how you live. Makikita nila na yan, matulungin yan, lingkod yan ng Diyos. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, ipakita mo sa godly life. Sabi mo nga dyan, godly life. Amen. Sorry po, nalalaglag. Nag-i-slide kasi ito eh. Godly life, amen. Kaya kapatid, ikaw, dalangin ko, magkaroon ka ng buhay na may kabanalan. Pangalawa, true wisdom produces good works. Sige kapatid, true wisdom produces good works. Sabi po nung expository preaching natin, no, by his conduct, let him show his works. Ipakita niya ang kanyang mga tinrabaho. Amen. Alam mo kapatid, ang totoong doctrine kapatid ng salvation ng Panginoon ay tinatawag na saving faith. Sabihin mo nga, saving faith. Amen. Doctrinal wise, ikaw ay nananampalataya sa Panginoon. Kaya ikaw ay naligtas. Tama? Saving faith. Ngayon, kung meron kasing tinatawag na intellectual faith at saving faith. Yung intellectual faith, alam mo lang, pero hindi yun nakakapagligtas. Kasi ang nakakapagligtas, dapat tinanggap mo sa puso mo. Amen? So, kung gets nyo, may intellectual faith, alam niya lang, pero may tinatawag pong saving faith. Kaya nga sinasabi po ni James, ito po yung most misquoted eh. Di ba meron pong sa James kapatid na sinabi na, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Hindi naman siya nagtatake o nagsasabi na ang requirement ng salvation ay ang gawa. Hindi niya sinabi yun. Kundi, mismong si James kapatid affirmed that the salvation of the Lord is by grace through faith. Amen. Ngayon, ang taong may saving faith, sabi mo nga, saving faith, ay nagkakaroon ng natural na producing ng good works. Amen. Ibig sabihin, kung ikaw ay naniniwala ka na iniligtas ka ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, natural na walang halong kemikal, amen ba, na ikaw ay gagawa para sa Diyos. Amen. Pwede ba natin palakpakan si Lord doon? Hallelujah. Pwede nyo bang buklatin yung Ephesians chapter 2 verse 10? Pakitype na rin. Ephesians chapter 2 verse 10. Tingnan mo ang totoong wisdom nagpo-produce ng good works. Sa paanong paraan? Tingnan mo For we are His workmanship created in Christ Jesus for good works. Ephesians chapter 2 verse 10. Tayo ay workmanship. Kunin ko na ngayon pinakatagalog para mas naiintindihan natin. Ephesians chapter 2 verse 10. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo. Para saan? Sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Kapatid kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos, pagpapakumbabayan At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha. Anong requirement? Pakikipag-isa kay Kristo Jesus ay nilikha tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin sa atin. Kapatid, anong gusto kong iparating ngayon sa iyo? Bakit ko ba binasa yan? Kasi kapatid, workmanship ka ni Lord. Amen?
You are created to do good works. Ngayon kapatid, nakakapagod talagang gumawa ng mabuti sa totoo lang. Pero kapatid, kahit nakakapagod, ito po ang tamang gawin. Amen? Kasi workmanship ka ni Lord na inihanda ka para sa good works. Hallelujah. Kaya kapatid, tingnan po, sino po dito hindi pa niya alam yung paglilingkod niya? O kaya, sino ba dito hindi niya alam yung calling niya? Taas nga kamay. Yung pakiramdam niya, hindi ko pa alam gagawin ko, kuya. Hindi ko alam saan ako tinawag ng Panginoon. Hindi ko alam kung paano ako mamumuhay, paano ako maglilingkod. Thank you. Taas kayo ng kamay. Alam mo kapatid, pag meron kang totoong wisdom, your hearts begin in serving others, loving others, and helping others. Encourage those people who are discouraged and you will glorify God in your practical obedience. Ano ibig sabihin? Yung mga wala pang calling, mag-umpisa kayo kapatid sa paghingi ng wisdom. Si Solomon kapatid, humingi siya ng wisdom sa Panginoon. Dahil nalalaman niya na pag naging hari siya, mangmang siya. Kaya kailangan niya ng wisdom ng Panginoon. Amen? Kaya nga kapatid, tingnan niyo po. Artifacts-wise, si Solomon kapatid, historical basis, ang siyang matalino. Bakit? Kasi nanghingi siya ng wisdom sa Panginoon. Anong sinunod ni Lord? Yaman. Amen? Mas makakapag-isip ka ng tama pag pinuno mo yung isip mo ng godly wisdom. Sabi mo nga dyan, godly wisdom. Amen? At magiging natural na lahat ng paglilingkod. Amen? Kaya nga ang paglilingkod kapatid, hindi po pinipili. Hindi rin dapat kapatid na pinapawalang bahala. Amen ba? Ang godly wisdom kapatid ay nagpupuno siya ng pag-ibig sa'yo na maglilingkod ka para sa iba, magmamahal ka para sa iba, at tutulungan ka ng iba. Amen? Kaya nga kapatid, sino po gusto mag-ministry? Taas nga kamay. Lapit ko po kayo. Sino po gusto mag-ministry? O yung gusto niya talagang lumaglingkod siya sa Panginoon? Please po, pakitaas po kamay niyo para alam ko, no? Yan, thank you po sa mga nais maglingkod. Dalawang kamay ba? Di ba? Ito mga kapatid, gusto ko itang kausapin. Ang susi sa ministry, it is not about recognition. It is not about galing mo, Je. O kaya naman, grabe ka, Je. O kaya naman, ang ganda naman ito, Je. Hindi ganun kapatid. It is not about your recognition. But it is our service that must point everyone to Jesus. Amen. Ulitin ko, hindi dapat recognition. Amen. Kundi sa lahat ng mga ginagawa mo, kung gusto mo ng tamang foundation, gawin mo para sa Panginoon. At alam mo kapatid, matibay ka. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko sa inyo pagkatiwalaan mo si Lord. At pag nag-produce ka ng good works, and I know God will definitely bless you. Kasi sasabihin niya, ang isa kong anak ay sumunod na sa akin. Amen. Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Kaya kapatid, may konti tayong practical application, no? Tanungin mo yung sarili mo. Nag-iiba-iba ba ang pananampalataya ko pag may ibang tao? First year, ano pa pangalawa?
Yung ministry ko ba, o mga pinagagawa ko sa buhay, nagre-reflect yung pag-ibig ni Kristo? Ano ba? Ano ba yung pwede mong tanongin? Naranasan kaya ng kapatid ko yung kabutihan ng Diyos pag binibigay ko sa kanila? Nakikita ba nila sa akin na mabuti si Lord? Ako kapatid, lagi ko yung tinatanong. Ako ba pag nag-preach ako, naihayag ko si Kristo? Ako ba pag nakita ng iba, makikita ba nila yung Jerome na magagalitin? O yung Jerome na talagang binabago mo yung buhay? Amen. Kasi kapatid, ang totoong wisdom, nagpo-produce ng visible fruit. Sabi mo nga dyan, visible fruit. Sige po kapatid, comment po kayo ha. Visible fruit. Nagpo-produce po ang totoong wisdom ng visible fruit. Dapat kita, hindi itinatago, dapat kita. Amen? Kaya kapatid, yung mga kapatid ko na wala pang ministry o yung nahihirapan sila kapatid, welcome po kayo dito. Sobrang dami namin kailangan. Amen? Lalo na po sa church namin. Ako, grabe. Walis araw-araw doon. Ang tanong ko, nakitaan ba sa'yo? Amen? Kaya nga maganda yung true wisdom, totoong wisdom. Amen? Pangatlo, true wisdom walks in humility. Sige po kapatid. True wisdom walks in humility. Pakitype po kapatid. Ang totoong wisdom kapatid ay naglalakad with humility. Ano pong sabi dito? Uy, ang lakas ng ulan. Naririnig niyo po ako, kaya nilalakas ako yung boses ko. Sabi dito, in the meekness of wisdom. Sa Tagalog, ay sa ibang salin, the humility that comes from wisdom. Ay, thank you po, no? Naririnig niyo po ba yung ulan o hindi? Pero rinig niyo pa rin ba ako, kapatid? Sana rinig niyo pa rin ako. Hindi naman na pumapasok yung ulan. Pero sana rinig niyo po ako, no? Ay, pero naiintindihan pa rin po ako. Naiintindihan niyo pa rin. Thank you. Sige, lalakasan ko na lang para maintindihan niyo pa rin. Kapatid, dapat you are walking in humility. Sabi mo nga, humility. Ito po yung pinaka-surprising na passage or part ng verse na to. Kapatid, minsan, in terms of power, or in terms of everything, ang mundo kapatid, lagi siyang ina-associate yung wisdom sa confidence, sa power, or authority. 'Di ba? Lagi niyang ina-associate yung wisdom. Dapat confident ka, dapat may power ka, o dapat may authority ka. 'Di ba dito lang sa Pilipinas eh? Isang sikat nag-announce, isang hindi sikat nag-announce, same words. 'Di ba? Same words, same pattern, lahat magkakaparehas, pero yung tao lang ang pinagkaiba. Sinong mas mapakinggan? Yung sikat. Bakit? Kasi normal na normal sa tao na pinaniniwalaan niya yung merong impluensya rather than dun sa mga hindi nila kilala, which is tama rin naman. Pero kapatid, ikaw ay Kristiyano na. Amen? Hindi mo na ina-associate yung wisdom mo sa kung anong meron ang mundong ito kung hindi ina-associate mo yung wisdom mo with humility. Sabihin mo nga dyan, humility. Kababaang loob. Amen? Kaya nga wala na tayong ipagmamayabang pa sa Panginoon. Amen? Minsan ang yabang natin. Kaya ko yan, matalino ako, hindi ganito, tama diskarte ko kahit hindi mo natanongin si Lord.
Kapatid, hindi po ganun ang tama. Ang totoong wisdom, kapatid, ina-associate niya yung katalinuhan niya sa kababaang loob. Kaya kung titignan mo dito sa TikTok, kapatid, sobrang daming yayabang. Aray mo. Sa totoo lang, kapatid, sobrang dami. Pero pag pinakinggan mo, wala talaga. As in, mayabang lang. Amen. Kaya nga tayong Kristiyano, kapatid, mabilis tayong makinig. Tama ba? Ako, kapatid, sa totoo lang, pinapakinggan ko muna ng ano bang statement of faith nito bago kita pakinggan. Amen. Kasi hindi porket ang daming likes, pagkakatiwalaan mo na. Hindi porket may impluwensyang tao o may posisyon sa gobyerno, paniniwalaan mo na. Hindi, kapatid. Si Lord ang revealer ng totoong wisdom. Amen. At ang pagiging meek o pagiging pagiging makumbaba, kapatid, ay hindi po nagsasabi na mahina ka. Amen. Minsan, kapatid, iniisip po na pag humble ka, aapakapangan ka nila. Nako, kapatid, hindi. Mas ipagtatanggol ka ng Diyos kasi humble ka. Amen. Hindi ka hambog. Amen. Humble ka eh. Ibig sabihin, kapatid, kaya ka nagkakaroon ng humility. Alam mo kasi na wala ring ibang nagbigay sa'yo kundi ang Diyos din. Tama? Tama po ba? Minsan nakala mo pag humble ka, hindi, parang baka kasi apakapakan nila ko kaya dapat ganito. Kapatid, hindi po ganun. Pag humility pag may humility ka o humble ka, kapatid, God will definitely protect you. Amen. Amen. Kaya kapag sinabi ng Matthew 11:29, kapatid, sabi ni Jesus, I am gentle and lowly in heart. Yung pinakamatalino na nabuhay, kundi si Jesus, kapatid, ay siya din ang pinaka-humble. Amen. Narinig na rin pala yung naiyak. Sorry po. Amen. Kasi, kapatid, ang totoong wisdom, hindi na kailangan tong i-prove. Amen. Ang totoong wisdom, kapatid, nakikita dahil nakikinig ka na. Nakikita dahil natututo ka na. Nakikita dahil nagsiserve ka na. At lalong-lalo nakikita kahit walang ibang nakakakita. Amen. Hindi mo na kailangang i-prove yan. Di ba tayo, kapatid, bilang tao, lagi tayo nagpo-prove. Tama ba? Sige nga, taas nga kamay, lagi na lang nagpapaliwanag ng side niya. Para bang lagi ka na lang kailangan magpaliwanag kasi para bang hindi sila tiwala sa'yo. Tama ba? Explain. Tanongin mo, nagtitiwala ka ba? Parang lagi na lang ako nag-explain, kapatid. Ang totoong wisdom, makita ka pa lang yan, natututo na. Amen. Ako, kapatid, sa totoo lang, sobrang observant ko sa panumpraan, kapatid. Alam niyo bakit ko napili itong NWOW? Yan, ito. Alam niyo po bakit ko to napili? Kasi narinig ko po dun sa isang member namin. Pag kinuha mo NWOW, matibay talaga. Kasi observant ako eh. Natututo ako by observing things. Kapatid, ako, pag nasa psych kayo, kapatid, every gesture counts. Amen. Hindi ko alam kung sino yung mga psych practitioner dito, kapatid. Pero every movement, every gesture counts. Kaya, kapatid, pag nag-observe ako ng tao, nalalaman ko kagad kung ito bang taong to may problema sa finances o may problema internally. Bakit? Pag nakita kong, alam ko pag problema do finances, kapatid, nakikita ko na, bakit kaya hindi ito kumakain? Di ba, nagigets nyo ko? O kaya naman, ito yung taranta niya.
O kaya naman, lagi siya nagsasabi na kulang ako kulang ako. Anong ibig ko sabihin? Nakikita kasi yan kung anong matututunan sa'yo. Ngayon, pagdating sa wisdom, alam nila na meron kang wisdom kasi alam nila yung mga tamang desisyon na meron ka. Amen? Tama? Kaya nga kapatid, tignan mo yung punong-puno ng wisdom. Pag tinignan mo yan kapatid, tignan mo lang yan, parang alam mo nang may matututunan ka. Pero yung wala, ay nako, alam na alam ko rin yung wala. Amen? Bakit? Ang wise kasi na believer ay dapat teachable heart. Amen? Ang wise na leader kapatid, nagre-remain humble siya. Alam niyo po yung leader, yung pastor namin. Kapatid, siya po nagkakabit ng crepe paper sa prayer room namin. Alam mo nung sabi ng taga Malaysia, na mga ano, sabi niya, alam niyo po ba, pastor, you humble me. Sabi niya, why? Hindi unang-una, kami po ay mega church, hindi namin nakakausap yung senior pastor namin. Hindi namin nakakasabay sa lunch. Tapos ano pang sabi niya? Yung mga ganyang bagay, yung mga pagdikit-dikit, yung mga pagpako-pako, pinapagawa niyan sa mga deacons. Pero dito sa Philippines, ikaw mismo ang nagdidikit. Kapatid, hindi porket nagkaroon ka ng title, dangyabang mo na. Hindi porket nagkaroon ka ng 24.9 followers, dangyabang mo na kaya hindi ako nagyayabang. Amen. Alam niyo ba kapatid, kung kaya ko pang itago tong live ko, itatago ko Ayoko nakakita sa akin ng may mga kakilala para bang nahihiya ako. Di ba? Pero kapatid, ang isang wise leader, nananatili siyang humble. Ako kapatid, dumadalaw talaga ako pag nakita ko na, halimbawa, nakita ko na na-offend siya, pupuntahan ko siya. Kakausapin ko siya. Hindi na kailangan ng pride. Dapat yung pride pinanglalaba lang yun. Hindi sinasabuhay. Amen. Kasi kapatid, ang totoong meekness or humility, it is not about thinking yourself. It is thinking that yourself is less and Christ is much more bigger and greater. Amen. Kaya nga kapatid, walks in meekness. Amen. Napakahalaga niyan. Mahalaga. Fourth point. Godly wisdom reflects the character of Christ. Sige kapatid, pakitype po. Godly wisdom reflect the character of Christ. Amen. Sinasabi po ng Diyos in terms of godly wisdom, is that kailangan character mo na to. Sabi mo nga character. Character mo na dapat. Kaya nga 'di ba sabi ko nga sa inyo kanina, normal na lang. Hindi pwede na pinipilit kapatid. Character to Tama si Jesus kapatid. Sa totoo lang, punong-puno siya ng wisdom. Tama ba? Nag-agree ba kayo na si Jesus ay punong-puno ng wisdom? Amen. Sino po yung nag-agree na si Jesus ay punong-puno ng wisdom? Amen. Diba? Punong-puno siya ng wisdom and yet hinugasan niya yung paanan ng mga disciples. Meron siyang perfect wisdom na tinatawag kapatid pero mas tinignan niyang sumama sa mga makasalanan. Amen. Nagpapagaling pa to. Marami pa tong mga pasyente na weak believers. Pero kapatid, yet siya pa rin. Si Jesus pa din ang umaabot sa kanila. Amen. Hinumble niya yung self niya to the point of death on the cross. Ikaw,
Konting problema, ayoko na Lord. Konting friction na, tama na Lord. Kapatid, hindi yan tamang wisdom. Ang tamang wisdom, kapatid, nire-reflect mo yung character ni Christ. Amen. Kaya nga kapatid, dalangin ko eh. Alam niyan, kanina topic natin about forgiveness. Ano ang nire-reflect ni Christ sa'yo? Amen. Kaya kapatid, sino po dito nakapagbasa na ng date natin, Moses? Taas nga kamay. Yung mga nag-Moses na, please. Taas kamay, mga Moses na nabasa na si Moses. Sige po, taas kamay. Yan, isa pa lang. Dalawa. Sige po, Moses. Sige kapatid, Moses. Dalawa pa lang. Anong ikaw, hindi ka pa nga kasali sa group chat namin? Ikaw talaga. Ito, ikaw talaga? Ano bang pangalan nito? Paano mo nakuha yung devotion namin? Sige kapatid. Moses. Sino po yung nag-devotion ng Moses? Kapatid, tingnan mo si Moses, grabe. Itinama siya ng Diyos. Amen. Yung mga bago po, okay lang po. Yung isa kasi kanina, nagpa-flood kasi siya eh. Si Moses, kapatid, tingnan mo bulol, ampon, nakapatay pa. Nagpunta pa sa wilderness, naging shepherd pa. Yung shepherd, kapatid, dati, yun yung pinakamababang trabaho. Pero and yet, sa character ni Moses, he reflected Christ. Amen. Tama? Ito mo kapatid, nag-back down ba siya? Hindi. Nag-stand siya para sa Israel, di ba? Sumusunod siya sa Panginoon. Nananalangin siya sa Diyos. At nung hindi niya na-i-reflect isang beses, kapatid, di ba? Dahil nga sa galit napukpok niya yung bato. May tubig pa rin lumabas, kaso nag-disobey siya. Pero and yet, nag-humble pa rin siya sa Panginoon. Amen. Kapatid, character. Sabi mo nga dyan, character. Alam mo kapatid, mas gugustuhin ko pa na hindi ka ganun kalalim sa Word of God. Pero tama character mo. Mas gugustuhin ko pa kapatid na sabihin na natin everyday one verse ka lang magde-devotion. Pero character mo tama. Mas okay sa akin yun. Amen. Ang katalinuhan, hawakan mo ang ulo mo. Ang katalinuhan kapatid, ito natututunan yan, nag-e-expand yan pag nag-aaral ka. Tama? Magbasa ka lang kapatid, may matututunan ka na. Pero yung ugali, yun yung mga bagay na wala talagang external factor. At wala ring internal factor. Choice mo. Kasi ugali mo yan. Amen. Kaya kapatid, kailangan mong i-train yung holiness para tumama ugali mo. Amen. Ang mayabang, mananatiling mayabang yan kahit anong mangyari. Tama? Kaya nga kapatid, ano pong sabi ng Colossians chapter 3 verse 10? Put on your new nature. Hubarin mo yung luma, bagong nature. Si Lord ang makapagbago ng buhay sa'yo, kapatid. Ngayon yung topak nyo, tatanggalin niya ni Lord. Sabi mo nga, tatanggalin ni Lord yung toyo ko. Amen. Kaya kapatid, pag Kristyano ka na, hindi na dapat toyoin. Ikaw pa yung moody. Dito lang ako, bahala sila dyan. Walang nangyari sa buhay mo. Diba? Sila na lang, wag na ako. Tingnan mo, malungkot ka kasi nga.
Palyado ugali mo, wala nang moody. Sabi mo nga dyan, wala nang mooding Kristiyano. Amen? Magkaiba po yung tahimik lang sa moody ha. Magkaiba yon. Yung tahimik kasi kapatid, kahit tahimik yan, marunong pa rin makisama. Pero yung moody, bala ka dyan. Huwag mo akong pansinin. Di rin kita papansinin. Tapos yung saya-saya mo ngayon. Happy-happy ka tapos napiti ka lang konti. Sinira mo mood ko, ayoko na dito. Ang saya-saya ko pa naman mag-praise the Lord tapos naninira ka kapatid. Ano pa man din ang nararamdaman mo, huwag yan maging hadlang para hindi ka sumunod sa Panginoon. Amen. Character. Sabi mo, character. Amen. Hindi pwedeng may toyo-toyo. Ako part ako ng praise and worship. Subukan nyo magtoyo. Sabi ko, tingnan mo yan, tinopak na naman, hindi umatin. Tingnan mo naman yan, tinopak na naman. Nalamigan lang konti, di na makatayo. Ano naman yan? Character! Amen! Pag tama kasi character mo kapatid, pag may commitment ka, may commitment ka. Amen? Pag tama character mo kapatid, mananatili ka kasi tama character mo. Amen? Kaya nga kapatid, i-reflect mo yung character ni Christ. Hindi mahirap kapatid eh. Hindi mahirap mag-reflect eh. Basta alam mo. Tama? Pag kilala mo si Lord kapatid, gagawin mo yung mga gusto niya. Amen? Kaya napakahalaga kapatid na maintindihan mo. Ngayon, maintindihan mo ngayon. Na ang totoong wisdom ay nagre-reflect ng character ni Kristo. Amen? Alam mo anong susi para mag-reflect? Spend your time to Christ. Sabi mo nga dyan, spend my time to Christ. Ito kapatid, tingnan niyo po to. Araw-araw tayo nagde-devotion, di ba? Kaya marami nang nababago sa ugali mo. Marami na po nag-chat sa akin kapatid. Kuya, salamat po sa Lord kasi hindi na po ako ganito, ganyan. Tinrigger ako ng anak ko, hindi na ako sumisigaw. Wow naman. Nababago unti-unti. Hindi man agad-agad, pero unti-unti. Amen? Pwede ba itaas yung kamay ng mga may nabago na sa buhay nila? Sige nga. Amen? Kahit ako kapatid sa totoo lang, natututo din po ako as I preach. Amen? Kasi word of God to. At ang word of God, kapatid, nakakapagbago talaga ng buhay. Amen? Kaya kapatid, again, i-reflect mo yung character ni Lord. Ngayon, pwede mo bang tanungin yung sarili mo? Ako ba ay nag-grow lang sa biblical knowledge or nagiging katulad ko si Kristo? Amen? Yung nagtatanong siya ng existence ng Panginoon, tapos na-mute ko siya, nawala yung existence niya sa comment section. Ngayon pa bang madaling araw nyo pa ako talaga sinusubukan ha? Hindi ko na nga pinapansin, pinaplad mo pa. O yan tuloy, nawala yung existence mo sa comment section. Kayo talaga. Magko-comment yan, magchat-chat yan sa akin. Ako, nagpo-focus na nga ako para hindi na ako magulo ba. Ay, nako. Madaling araw na sinusubukan nyo pa rin ako sabi ko, karakter pa rin. Gusto ko nang itama yung karakter ko, my goodness. Pinlad nyo pa yung tuloy, nawala yung existence sa comment section. Anyway, balik tayo dito. Ako ba ay nagiging katulad ni Kristo, Lord? Lord, gawin mo akong katulad ni Kristo. Amen? Napindot nga si Anger.
Napindot talaga sobra. Kumbaga pinipigilan pa ni Joy eh. Napapindot tuloy. Kasi umabot na siya sa existing eh. Ayun lang. Hindi, alam niyo naman yan. Alam niyo naman yan. Alam ko ka, kayo kating-kati na rin kayo eh. Kating-kati na rin kayong email yan, di ba? Hi. Ingo malalim. Thank you, Lord. Ngayon kapatid, kung titignan natin, mag-reflect ka, nakikita kaya si Lord sa buhay ko? Pag tinignan ba ako ng ibang tao, ang tingin sa akin, Kristiyano o hindi? Amen. Opo, meron talaga kapatid siyang challenging na karakter, sobra. Kaya kapatid, ang online ministry hindi para sa lahat eh. Hindi pwedeng pikon ka dito. Hindi pwedeng mapagpatol ka kasi pag napagpatol ka, di mo ginagawa ng iba. Hindi kino-contextualize pero 'di ba, ire-record tong live mo tapos ipapakita lang nila yung mga sita mo, 'di ba? Kaya kapatid dapat i-reflect pa rin natin si Kristo, Lord, kahit na mahirap yung pinaggagawa ng mga taong to, Lord. Please lang, mag-reflect pa rin. Amen? Pero again kapatid, no, ipakita pa rin natin. Amen? Kaya nga, lagi ko sinasabi kapatid, ako, binago na ng panahon, pinatibay na ng panahon. Hindi na ako basta-basta napipikon. Napipindot si anger, pero hanggang mute lang. Amen? Amen? Kaya yung kapatid, itatanong mo yan, nakikita pa ba sa buhay ko si Kristo? Amen? Ito bang pamilya ko, na-experience yung wisdom ng Diyos sa pamamagitan ng action ko? Nakikita ba ng mga kaibigan ko na humble ako, gentle ako, at may integrity ako? O isang yaya lang sa'yo ng shot, umiinom ka. Lord, sorry talaga, natanggap ko kasi. Wala na. Tanggal ang integrity mo. Amen? Ito naman to, isa pa to eh. Ngayon, na-mute ko na. Hindi ko alam kung nakita nyo pa. Hindi po Muslim si Kristo, kapatid. Paano ba? Paano ko ba explain tong Muslim na to? Ang Muslim kapatid ay nag-umpisa po kay Ishmael. Okay? Pero hindi po buong Old Testament Muslim, kapatid. Okay? Pero wag din natin muna intindihan yung character muna natin. Amen? Kaya kapatid, kung titignan mo ang knowledge, feel yung mind mo. Pero ang wisdom, nagbabago ng buhay mo. Amen? Kaya nga di ba kapatid, marami tayong mga topic na hindi naman na natin pinagpapapatulan. Bakit? Kasi hindi naman nakakapagbago ng buhay. O yung pinaka-favorite kong example, imagine mo, pag natuklasan ba natin kung si Eva at Adan ay may pusod, magbabago ba buhay natin doon? Ay, buhay. Imagine mo kapatid yung mga walang kapararakan na argumento. O halimbawa, sabihin na natin yung Diyos ka sa amin. Sobrang dami nagtatanong, ano pong take mo sa Diyos ka sa amin? Kapatid, magbasa ka Bible, biblical yun. Diba? Ibig ko sabihin, ang dami yung terminologies, ang daming technicalities na alam, pero aray mo, hindi ka pa nakapagbago ng buhay, sinita mo na yung Diyos ka sa amin na kanta. Yan yung mga, alam niyo yung mga biblical na tanong na madidiscover mo lang pag lumalim ka sa Panginoon. Like for example, no, ang laking issue dun sa Book of Enoch. Sabi, ang sarap basahin ng Book of Enoch. Huy, nabasa mo na ba yung Chronicles? Sige nga, matanong ko sa'yo. Nagbuklat ka na ba ng Habakkuk, tas inuna mo yung Book of Enoch?
Tama? Nabuklat mo na ba yung Book of Ezekiel bago yung Book of Enoch? Eh, gano'n na lang, katabi na lang eh. Nabasa mo ba yung Genesis bago ka nag-Enoch? Aray mo. Di ba? Ang dami po kapatid, sobrang daming mga biblical na kwento yung pinagfufukusan ng marami just for the sake of argument rather than self-improvement. Knowledge, kapatid, will fill the mind. Pero wisdom can transform life. Kapatid, hanggat hindi ka pa nagbabago, mag-focus ka muna na magbago ng buhay, tsaka na muna yung iba. Amen? Katulad yan, sabi nga nung isang sabi nung isang preacher namin dito, sa NIV daw kapatid, may nawawalang 11 words ba Tama ba? 11 words daw. Sabi niya, paano po yan? Ibig sabihin, false yung NIV kasi may nawawalang 11 words. Sabi niya kamo, bago mo muna hanapin yung nawawala, hanapin mo muna yung nandyan. Bago mo itanong yung nawawala, dapat nabasa mo muna yung nariyan. Pag nabasa mo na, tsaka mo itanong yung nawawala. Tama? Sobrang dami kapatid, sa totoo lang. So iniisip ko, sabi ko, saan na itong mga pinagkukuha tong mga... Sa totoo lang kapatid, no? Hindi lang yan eh. Sobrang dami yung mga tanong kapatid na sobrang nonsense, no? Hindi siya nakakapagbago ng buhay. Kaya, pwede ba yun magkasundo tayo? Huwag natin itanong ang mga bagay na nonsense. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Yung mga nakakapagbago lang muna ng buhay, ha? Ang dami dyan nagtatanong kapatid, pati daw sino ba yung Rene? Sino yan? Yung basketball player? Sabi niya, si Rene po kaya pwedeng gawing santo? Bakit niyo ba itatanong yan? My goodness. Dami nagtatanong yan dito eh. So napakabait ni Rene, dapat maging santo siya. Ba't naman yung pamilya na nagigrieve? Ay. Tapos meron pang ganito, totoo po kaya na pag umulan, swerte sa buhay? Kapatid, wag mo. Please lang, please po. Sabi po ng Timothy, do not engage with worthless argument. Amen. Pag worthless argument, wag mo nang patulan. Pwede ba yon? Hi. Kaya kapatid, please po mag-ano po tayo. Ayan pa pala, isa pa to. Sabi niya, may nagtanong dyan eh. May nagtanong dyan kapatid. Anong masasabi mo sa impeachment? Bakit po dinidiyos ng mga DDS si Inday Sara? Sabi ko, anong paki ko doon? Anong pakialam ko doon? Nagde-devotion ako dito eh. Tapos, ibig ko sabihin kapatid, chill pa ako. Huwag kayo mag-alala. Alam ng iba dyan yung pag hindi na ako chill. Tama ba? Amen. Pero kapatid, hindi po tama na pag-usapan pa natin yung mga bagay na hindi naman nakakadagdag o kaya naman mga bagay na hindi nakakatulong na makapagbago ka ng buhay. Amen? Amen po ba? Hindi na po yan talagang advisable. Ang focus lang natin sa buhay kapatid, magbago tayo. Amen? Ang dami mong alam. Nasa ulo mo ngayon buong Wikipedia. Dami mong nabasang libro pero ganun pa rin ugali mo. Kwenta ba? Tama? Ako kapatid, mas bibilib ako. At lagi ako magiging bilib. Pag sinabi mo sa akin, Kuya Jerome, nakakuha ko ng technique na paano ko makakaiwas sa'yo. Kasi purihin ng Panginoon. Kuya Jerome, nakakuha ko ng technique kung paano ko makakapag-iwas sa alak. Purihin po ang Panginoon. Amen. Amen.
Mas gugustuhin ko pa na sabi mo, "Uy, Kuya Jerome, nabasa ko 'to, tingnan mo." Alam mo kapatid, meron po isa ditong young people. Sabi niya, "Kuya, nabasa ko sa Galatians," sabi niya, "kailangan palang mag-ayos ang mga babae. Kailangan pala mag-ipit ng buhok, kailangan pala na maging presentable isang babae. Gagawin ko po every Sunday." Wow! Yun dapat, yung makakapagbago ng buhay mo, hindi yung kung ano-anong mga bagay. Nalaman mo nga na walang pusod si Eva at Adan, sugarol ka pa rin naman. Di ba? Amen? Na-identify mo nga yung 11 words na nawala. Tapos pagtapos mo naman nun, ano ka pa rin, addict ka pa rin sa kung ano-anong mga bagay, wala pa rin. Ang pinakamahalaga ka pa rin, ang pinaka true wisdom, ay nagbabago ng buhay. Amen? Sabi mo nga dyan, nagbabago ng buhay. Amen? Oh, yan oh. Ako naman, praise God, kasi almost 3 months ko na po naiiwasan ng temptation sa last. Purihin ang Panginoon. Yan ang maganda. Amen? Hindi kung ano-anong mga usapin. Hindi mga kung ano-anong mga worthless argument, kapatid. Kaya nga, I strongly condemn and despise yung nagsabi talaga na aanhin mo ang fruit kung hindi ka makikipagdebate, hindi nagbabasa ng Bible. Ang galing, kapatid, pero hindi nagbabasa ng Bible. Hindi yan ang tama. Amen. Bunga lagi. Buhay na tama lagi. Sunod na lang yung knowledge. Pero ang totoong wisdom, ipinapakita. Amen. Nagbabago ng buhay. Wala kang ibang nanaisin sa buhay mo. Amen. Kundi magbunga ka ng mga bunga ng banal na Espiritu. Amen. Ang sarap kaya nun, naging mapagpasensya ka dahil nagbasa ka ng Bible. Ang sarap kaya nun, kapatid, na naging humble ka dahil nagbasa ka ng Bible. Amen. Ang sarap kaya nun, kapatid, umiwas ka na sa mali dahil nagbasa ka ng Bible, dahil hinanap mo ang Diyos. Amen. Yun dapat. Kasi ang wisdom, nakakapagbago ng buhay. How to encourage people to pray and ask for God's wisdom, or dapat ata sila ang makapag-figure out nun. May mga tao, kapatid, na dapat nilang ma-figure out on their own because hindi sila nakikinig. At meron din naman, kapatid, na you need to encourage them to pray for wisdom. Like for example, katulad ko, kapatid, in my own testimony, merong nagpa-pray sa akin. Sabi niya, "Kuya, hindi ko na po alam ang gagawin ko." Pag mga ganun na yung nag-open, you pray, hayaan mo siya mag-pray na i-pray mo sa Panginoon yung tamang wisdom. Amen. May mga tao, kapatid, na natututo silang humingi ng wisdom sa Panginoon dahil nalagpak sila. So, either way, kapatid. Amen. Ayaw kitang paakyatin, sorry. Yung mga ganyan, yung mga nagsasabi, paakyat, makikipag-argue lang yan. Alam ko na yan. 1 taon na ako dito eh. Di ba? Ayan, di ba, kapatid? Di ba? Pag may wisdom ka na, alam mo na. Dami ko nang nakasalamuha dito na ganyan. Paakyatin mo ko dyan, tatanungin kita ng tungkol sa mga bagay na hindi mo alam. Di ba, kapatid? Anong ibig ko sabihin? Yan, katulad yan. Pag may tamang wisdom ka na, alam mo na kung paano mo i-deal ang mga bagay. Tama ba? Amen? Alam mo na kaagad, kapatid, yung kung paano ito susolusyonan kasi may wisdom ka na. Kaya nga, kapatid, God is not merely looking for Christian who knows many verses. He is looking for a disciple. Sabi mo nga, disciple that will live and reflect the beauty of Christ. Bukas ng gabi, kapatid, we have Discipleship Wednesday, di ba? Amen?
Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, makita mo, amen ba? Makita mo lagi yung mga dapat gawin bago mo to gawin. And that is wisdom. Itanong mo kay Lord. Amen. Amen po ba? Wait lang po, nagtatanong yung kapatid ko eh. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, ngayon gabi, no? Mag-aalas 12 na eh. Lagi mong i-ask si Lord, Lord, gusto ko ng totoong wisdom na magre-reflect sa buhay ko. Amen. Kaya nga kapatid, lagi nyo naririnig sa akin dito eh. Hindi tayo nagpapakalalim sa Panginoon. Nang para lang makipag-argue sa iba, kundi para matuto sa buhay. Amen. Ay, sa boards po yan, Sir Jude. Hey Jude TV. Explore mo lang yung live mo kapatid at may kita nyo dyan yung boards. Pero parang may certain followers lang dapat bago. Wait lang po kapatid ha. Nag-chat kasi yung kapatid ko eh. Wait lang. Amen. So, mga kapatid, no? Etong James chapter 3 verse 13, namula na pala, ay nagpapaalala sa'yo na ang wisdom, kapatid, ay hindi siya na-measure kung gaano kadami ang alam mo, pero kung gaano ka katapat na namumuhay. Amen. Ang wise believer, kapatid, sabi mo nga dyan, wise believer. Ang wise believer, kapatid, ay namumuhay siya with godly character, nagpo-produce ng good works, nagwo-walk in humility, at nagre-reflect sa buhay ni Kristo. Kasi wise ka. Amen. Ang isang follower ni Kristo ay hindi siya naghahanap ng information lang, kundi naghahanap siya ng pagbabago ng buhay. Amen. Kasi kapatid, ang katotohanan, hindi man makita ang wisdom mo by words, pero nakikita to by conduct. Amen. Kaya nga kapatid, mas gugustuhin ko pa na makita kung ginagawa mo ang tama kaysa sa puro salita ka lang. Amen. Amen po ba? Kaya nga kapatid, dalangin ko, itong James chapter 3 verse 13, laging mag-reflect sa'yo. Amen. Kaya nga kapatid, lagi nagbibigay po ako ng devotion sa inyo. Tama? Sa group chat natin may devotion. Nasa sayo na lang yan kung gagawin mo o hindi. Amen. Ngayon, kung talagang gusto mo mag-gain ng wisdom, di mag-devotion ka everyday. Amen. Hindi na po pilitan at hindi na po ito yung panahon, kapatid, na kailangan pa kayong kulit-kulitin para lang mag-devotion. Hindi, kapatid. Basta inihain na sa inyo, it is up to you kung kakainin mo o hindi. Amen. Yun kasi, kapatid, ang nakakapag-matured ng buhay. Amen ba? Yun dapat. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, hindi mo makita yung mga bagay na nakakapag-deceive sa'yo, kundi makita mo yung mga bagay na nire-reveal ng Diyos sa'yo para magkaroon ka ng tamang wisdom. Amen. Piliin mo ang tama. Yun lang yun, sobrang simple na tong devotion natin, kapatid. Doon lang babagsak yan. Piliin mo ang tama. Amen. Pwede mo bang itaas yung kamay mo, kapatid? And I will pray for you.
that God will impart you a true wisdom right now. Amen. Sige kapatid, receive it by faith. I don't know kung sino yung mga nakikinig sa akin o nasaan ka man. Pero kahit itaas mo lang yung kamay mo and I will pray for you. O aking Diyos na dakila at banal, narito kami, Panginoon, na tumingi kami ng wisdom sa iyo. Kaya I pray, Lord, sa lahat ng aking kapatid na nakataas po ang kamay nila at patuloy na nais kang maluburan. I pray and declare, Lord God, na i-impart mo po ang totoong wisdom na nagre-reflect po sa character mo, na sinusunod ang kalooban mo, na nagiging humble po, na nagpo-produce po ng good works. At the same time, nagde-demonstrate ng isang mayroong buhay na banal. Kaya Lord, I pray sa mga nakikinig dito, turuan mo kaming manalangin, turuan mo kaming mamuhay, Lord God. And I pray, Lord God, na huwag niyo kaming iwan o pababayaan man, kundi ikaw ang Diyos na kumilos sa amin. Kaya Lord, patuloy niyo kaming palakasin, patuloy niyo kaming ayusin, Panginoon, at wala po kaming ibang pinaparangalan kundi ang tanging pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Amen and amen. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah. Kaya kapatid, I pray na sana tinatapos niyo po yung devotion natin na sinend ko po. Tapos bukas kapatid, i-check ko kung ano-ano yung mga dapat natin gawin pa or improve pa ng ministry natin. Pero discipleship night po bukas ng gabi. Sa lahat po ng nais na sumama po ng discipleship namin, please you can just message me kapatid, and meron po kaming Google Form. Ngayon, sa mga kapatid na hindi po available ng Wednesday ng gabi, meron po kaming recap. So ibig sabihin kapatid, anuman ang mga anong pangalan na to? Anuman ang mga schedule mo, pwede ka pa rin mag-replay. Yung Google Form kapatid na pinapa-fill upan ko, ito po ay para lang for the sake of my record na sino yung nakikita kong seryoso in my ministry. Amen. So kung seryoso kapatid at nais mo na matuto dito sa amin, please mag-fill up po kayo dun sa form. Kasi kapatid, gusto ko pong i-identify talaga kung sino po yung mga tao na nais at seryoso sa Panginoon. Amen. So ngayon po nag-upload na rin po ako ng recap kapatid, no? Pero antabayanan niyo po ako lagi sana, no? Salamat po sa Lord. At the same time kapatid, salamat din sa Panginoon sa mga at talagang ginamit po ng Diyos upang kami po ay makapag-improve ng ministry, no? You know who you are. Amen. 7 p.m. po. Yes. At the same time kapatid, sa mga patuloy na talagang kumikilos po or talagang sinusupport po yung ministry namin. Sobrang thank you po. Amen. So yun, God bless po. Magkaroon ka ng true wisdom kapatid. No? Yung prayer request natin, prayer request mo, please send it to me or send it to our group chat. Amen. Yes, Ate Ann pala. Oo nga. Hindi kita natanong. Pero yun nga kapatid, ayun no. I-replay ko na lang ate, hindi ko pala na-adjust, dapat pala Thursday. Ulit na lang. Pero anyway, sige po, naniniwala po ako na gusto niyo na rin magpahinga. May natutunan po ba kayo? Amen? Sana po malinaw rin mo yung pag-i-explain ko, no? Kasi tinitignan ko yung sarili ko, parang it's my final brain cells na talaga. Pero anyway, sana po may mga natutunan pa rin po kayo, no? And I know God will definitely bless you. Amen. Madami. Amen. So yun po, thank you po. God bless po at pagpalain po kayo ng Panginoon. At the same time pala, sa mga nagbigay po ng diamonds, no? So merong $0.49. So I think this is like mga 30 pesos. So ito po ay lahat mapupunta po sa mahirap pag pwede na pong i-withdraw, no? So I think meron pa lang mga 300 plus dito sa balance ng TikTok eh. So lahat po yan kapatid mapupunta sa mahirap. At the same time, I'm not encouraging you to send those kasi talaga yan, parang magastos ba? 40% lang din naman yan eh. So, okay lang kahit wala. Libre po itong devotion, kapatid, at para sa lahat po ito. Amen. Ngayon, nagpapasalamat din po ako, kapatid, sa mga nagbigay po ng ukay. At may actually, mayroon pa nagchat sa akin na magbibigay ng ukay. Mamimigay pa lang kami. At the same time, kapatid, yung nagsusupport po sa mga Bible giving natin, sa mga
bigas giving natin. Salamat din po talaga. At the same time, meron din pong mga nag-support ng technical improvement natin. Salamat din po talaga. So again, sa Diyos po ang lahat ng papuri, kapatid. And I know that God will bless each and everyone on us, especially those people who extended their hearts in our ministry. I know God will bless you. Amen? So kaya God bless po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Have a good night. Have a good sleep. At ang Diyos na buhay po ang siyang kikilos sa iyong buhay. Amen ba? So yun, pagpalain ka ni Lord at sa Diyos po ang lahat ng papuri. Bye-bye.